Ayan, isang magandang Sabado ng umaga sa atin mga kalapatids, no? Ito na naman tayo sa ating pagbibideo, no, sa ating pagbablog. Pero bago tayo tumungo doon sa ating pagbablog ngayon ay meron muna akong ipapakita sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung ano yung aking panuntunan o prinsipyo dun sa kalapati ng iba, no? Kasi kahapon ay pagdating ko ng bahay galing sa labas, no, nilakad tayo. Meron akong nakita isang ibon, no? Ito. Ayan. Pumasok dun sa aking loft. Ayan, may singsing po siya. Oh, ayan, may singsing po siya mga kalapatids. Sandali lang po. Ayan. Ayan yung kanyang singsing. Hindi ko na lang sasabihin kung anong klaseng ano po yan, singsing, no? So ayan po yung ibon, no? Isang babaeng ibon. Ano po ito? Blue check na marumi, no? Siguro ang may-ari nito ay laging himas-himas ito kaya hindi maganda yung kanyang kulay. Pero magandang ibon siya, oh. Babae po, parang sa tingin ko katatapos lang magsubo nito. Ang hindi ko lang alam kung bakit napunta to sa area ko. So, yan po. Sabi ko na nga po sa inyo ay hindi talaga tayo nagkaka-interest sa ibon na hindi sa atin, ano. Ayan, Bro JB, yan yung sabi yung ibon na kamukha nung ibon mo na nag-overfly. Yan yung aking young bird. Yan. So, ito po mga kalapatids, no. At sana po magaya ng iba na hindi magka-interest sa ibon ng ibang kalapatids, no, para patuloy yung blessing sa atin, no, na bigay ng Diyos dahil wala naman tayong inaagabyadong ibang kalapatids. So ayan, no, bago tayo mag-vlog, napatoka ko na yan, napainom ko na, so i-release na po natin. Pero bago natin i-release ay wala tayong pinaikot na ibon para wala siyang, ayan, malinis po, para wala siyang paraan para mag-stay dito sa ating area, no? Ayan, hindi na aso, tahulan na naman. So mga kalapatids, ito, pakakawalan na po natin siya, no? Yan, sana makabalik ka dun sa tunay mong nagmamay-ari. At sa iyo kalapatids, huwag mo masyadong hawak-hawak ang ibon mo kasi kawawa, ang dumi. Nasayang, magandang ibon pa naman, no? May singsing pa. Yan. So ayan, ihahagis na po natin siya. Yan. Sus. Dumapo. So sana lumipad na siya. Gawin natin. Gawin natin para lumipad. Ayan. So yan po mga kalapatids, no? Bitawan po natin. Ganito na lamang dahil babatuhin natin para siya po ay lumipad o bubugawin natin. At para makapag-umpisa na tayo dun sa ating topic sa video natin, sa vlog natin sa umagang ito. So balikan ko kayo mga kalapatids. So ayan na nga po, no? Welcome back mga kalapatids, no? So ito na yung ating final na video, no, sa umaga pong ito. Kasi marami sa atin na nag-PPM o yung iba yung hinihingi yung ating opinion para maging mentor nila tayo, ano. So yung iba napapaunlakan natin pero pasensya na dun sa iba kasi hindi tayo oo dahil mahirap naman pag marami na tapos baka ayoko nung kapag sumablay tayo ay ako pa yung masisi niya, no? Pero dun sa iba na naging close na rin natin, no,
Good morning nga pala dun sa ating mga kalapatid pigeon groups dyan. No, sa ating mga admin, no? Admin Sak, tsaka si Admin Jet. At sa lahat ng mga active, no, sa ating group na marami nagtatanong sa atin kung ano ba yung mga ginagamit natin sa pag-iibon. Kasi sa totoo lang, no, kagaya ng sinasabi ng maraming kalapatids na mahirap, no, hindi basta-basta ang pag-iibon, no. Hindi lang ito dahil sa gusto nating mag-ibon ay pwede na. No, kaya ang katwiran natin dyan ay once na nag-ibon tayo, dapat meron tayong paglalaan ng oras at alam nyo na, yung konting gastusin para yung ating ibon ay maging kondisyon. No? Kasi kahit nung ako ay bata pa, no, akala ko patoka at tubig lang ay pwede na, no, sa ating pag-iibon. So ngayon, no, na sa haba ng panahon na natuto tayo sa pag-iibon, so marami na rin tayong ina-apply na pamangaraan, no, kung paano mapapanatiling malusog o healthy yung ating mga ibon, especially dun sa ating mga young bird, no, na para hindi tayo namamatayan ng ibon, no, kasi yan ang medyo risk, no, yung medyo delikadong edad ng ating mga ibon, no, yung kagaling sa young bird. So nandyan yung mga kanya-kanyang sakit na pumapasok. So ito yung aking mga ginagamit, no, na sa aking pag-iibon, at papakita ko rin sa inyo yung isa-isa nitong kung paano ito ay gamitin, ano, para magkaroon din ng idea yung ating mga ibang kalapatids, na para kahit paano pag napanood nyo ay pwede nyong masunod, no, at hindi sa magastos na pamamaraan, ano, simpleng pamamaraan, no, dun sa iba na kukunti lang ng ang kakayahan para mapanatiling healthy yung kanilang ibon. Maraming way, mga kalapatid. So isa-isahin natin, no. Simulan natin itong yan. Yan ang ginagamit ko. Ito ay Taiwan Grits, no. Yan. Taiwan Grits po yan, na maganda po ito sa digestion ng ating mga ibon, no. Yan. Yan po ang ginagamit ko. Dalawa po kasi yan ang gamit kong grits. Ito. Pero ito more on dun sa mga young bird, no. Sa mga young bird ko yan ginagamit. Dati puno to pero konti na lang. Binibili din po natin yan pero hindi naman siya kamahalan, mga kalapatids. Ito pang young bird ko yan. Minsan ko lang binibigay dun sa ating mga old bird. Ang limit kong binibigay ay ito. Lalo pagkagaling sa lipad, no, sa malayong lipad yung ating mga ibon. Maganda ito sa pag-digest, no, ng kanilang kinain, no. Yan, maganda yan. Sumunod ito. Alam na natin to, no. Yan, ito mura lang ito, no. Parang nasa 35 o 30 pesos per bottle. No, yung calcium lactate tsaka tong vitamin B12. Yan, maganda po rin yan sa ating mga ibon. Ito, ginagamit ko na rin ito pag yung aking mga young bird ay pawalay na. Binibigyan ko na rin sila nito, no? Twice a week. Yan, twice a week po kada isa, no? Ginagawa ko MWF at TTHS, no? Mga ganun ang ina-apply po natin ito. No, kasi mahirap din, mga kalapatid, na yung ating ibon ay nasa-saturate yung kanilang katawan, no, o dumidepende sila dun sa mga gamot lamang. Kasi yung ating ibon ay may natural ng strength yan sila, no, na para magamit nila, hindi didepende lang sila sa mga pinapainom natin. Kasi pagdating ng mga race, no, minsan kumbaga parang nalolobat sila dahil nawawala na ng bisa yung gamot, no, at hindi nila nagagamit yung kanilang natural na lakas. So yan po, gumagamit din po tayo nito, no, yung probiotic, no, yung Tulame probiotic. Ito po ay
inaano ko sa patoka, isang kutsarita sa umaga, sa aking mga ibon, Kasi meron sabi ng iba, hindi daw pwede kasi kailangan binder. So marami pong kalapatids, na gumagamit po nito, minimix po dun sa patoka, ng kanilang mga ibon. So meron po tayo nito, hindi ko lamang papakita yung brand, Yan, meron tayong pang antibacterial. Kasi lagi tayong mga may naka-reading ganito. Lagi tayong may naka-reading ganito. Para once na nakita natin yung ating ibon na hindi maganda yung kondisyon, meron agad tayo. Hindi na natin kailangan maghanap pa. Kasi baka malate na, Kailan tayo nakabili, doon na mamamatay yung ating ibon. Kaya kailangan meron tayong laging naka-ready. Ito pa. Ayan, pampurga. Meron tayong pampurga ng ating mga ibon. Good for sa ibon talaga. Pangkalapati talaga to. Ayan. Doon naman sa isang gumagamit din tayo nito. Ayan. Yung 4-in-1. Maganda po yan. Na to? May electrolytes na amino acid. May probiotic na rin. At may kasama na ring minerals and vitamins. Mura lang ito, mga 20 pesos lang siguro. 4 na gamitan kung ating ibon ay hindi naman kadamihan. Kung mga nasa 20 mahigit o 30, ginagamit ko ito, 4 na gamitan. Yan. Tapos, kung natatanong nyo bakit meron akong honey, yan. Itong honey naman ay ginagamit ko ito, pag nagpapakulo ako ng oregano na may kasamang luya, bawang, ina-alternate natin dun sa ating probiotics na maganda rin yun sa digestion tsaka sa kondisyon ng ating mga ibon, kasi ito maganda to din yung glucose nito, na nagpapatibay dun sa resistensya ng ating mga ibon, mga kalapatids. At ito ay gumagamit din po ako nito. Ito po ay 5 ml aspirin. Matatanungin nyo para saan yung aspirin. Ito po ay maganda sa ibon natin, sa blood circulation ng ating ibon, especially dun sa mga old bird. Kailangan maganda yung flow ng dugo nila para lagi silang nakakondisyon, yung kanilang katawan para kung sakaling itutos natin sila o i-raise, maganda yung circulation ng kanilang dugo. Yan. Yan po yung ating mga ginagamit. Saka ito yung ginagamit natin, yung wash out, sa pagpapaligo ng ating mga ibon. Yan. Nagpapaligo ako ng ibon para dun sa mga parasite nila, yung mga kuto. Ay every 2 months, Iwalay pa yung pinapaligo natin sila dun sa fresh water lang, na sila yung mismo naliligo, na nilalagyan natin ng konting suka at asin. Ito rin ay talagang direkta, kung gusto nating linisin yung ating mga ibon. Yan, gumagamit po tayo niyan, Mura lang din po yan, nabibili din sa ating mga poultry supply na binibilan. So yan po mga kalapatids yung ating gamit, sa pag-iibon natin. Para hindi lang patoka at tubig, kasi lalo na pagka yung datingan ng mga sakit, kailangan may protection. Pero kailangan din, hindi din sila nakadepende dun sa mga gamot na pinapatek natin sa kanila. Kailangan din magamit nila yung kanilang sariling lakas, Kasi pag hindi yun nagamit, may tendency yung ibon natin ay tumukod. Pag malayo ang hagis o malayo ang toss, kailangan nagagamit nila, parang yung mga boxer natin, yung mga sports ng kanya-kanyang bansa, especially sa US, sa Nevada State. Kaya nga before and after na sila yung makipag-boxing, lumaban sa lola, kinukuhanan sila ng dugo o ihi para makita kung sila ba ay gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Ganon din sa ating mga ibon. Kailangan mapalabas natin yung natural nilang lakas, para yun ang tamang magagamit nila.
akibat na rin siyempre yung mga pinapatik nating mga gamot sa kanila. So, yan lang po mga kalapatid, sa umagang ito yung ating isi-share, no? So, after this ay magpapalufly na ulit tayo dahil Sabado ngayon. Sabado kasi minsan minimix ko na sila, no? Head and cap, sinasabay nating parondahin, no? Kasabay ng ating mga young bird. So, yan lamang mga kalapatids at magpaparonda na tayo ng ating mga ibon. Yan. Yan na yung ating pagpaparonda sa ating mga ibon. Yan, as usual, dito na naman tayo sa mahirap i-focus. Yan, yan ang problema natin. Nag-against the light tayo. Kaya nahihirapan akong i-focus yung ating mga ibon. Ayan. Yan ang ating ginagawa mga kalapatids. Pagka tayo ay nagpaparonda. Yan ang pangit ng panahon. Humid. Ano pa lang, magna 9 o'clock pero mainit na, no? Kaya naka-expose na tayo sa init. Yan ang problema dito. Pero paghapon na maganda rito kasi malilim na. Yan yung ating mga ibon. Hindi ko makuha na ng maayos gawa ng pag binago ko na naman yung pwesto nung gamit nating cellphone, nawawala na naman sa sa focus. Ayan, mga ibon. Ganyan natin sila parondahin. Hindi ko na sinaba yung ibang may mga bagong pisa na inakay. Ayan. Sobrang labo. Kaya hirap. Ayan, hirap na makita yung ating mga ibon. Ayun, nandun sila. Ayan, yung ating mga ibon, mga kalapatids. Yung nirelease natin kanina, lumipad na. Hindi lang natin nakuhanan na ng video. Hindi natin nakuhanan ng video gawa ng sumabay na dun sa ating pagbablog. Ayan, yung ating mga ibon. Ayan, yan naman yung mga boy dagit sa baba. Nag-release na naman ng kanilang mga ibon na na para mandagit. Ay, sumabay pa yung ating mga aso. Ayan. Kaya ingay. Ayan. Mga ibon. Hirap lang makuhanan talaga. Kailangan isang pwesto lang yung ating cellphone para hindi mawala sa focus. Ayan. Ganyan lang tayo magpa-luply mga kalapatids. Para nag-against the light pa tayo. Ginagawa natin sa ating mga ibon.
Ayan. So, problema yan, no? Sumasabay yung mga ibon nila, yung mga taga-baba. Nahagisan yung ibon natin. Kaya lang, ang problema, mas marami yung ibon natin din sa kanila, kaya yung kanila ang napapadapo. Siguro yung pumasok sa loob ko kahapon ay isa dun sa mga may-ari nun, yung mga taga-baba na sumabay dun sa ibon natin. Ayan. Madilim ng kuha kasi against the light na tayo. Hirap focus. Sana yung ating mga ibon na yun. Hindi halos makuhanan. So, ayun lang muna mga kalapatids, no? Ang ating video sa umagang ito. Dahil mainit na dun sa ating area. Ayan. Naghahabol na naman tayong pares. Kaya tapusin na natin tong ating video. So, yun lang mga kalapatids, ano? Huwag natin kalimutan na patuloy na manalangin sa Panginoon, no? Gabayan tayo at ingatan ng bawat membro ng ating family para maiwasan natin na mahawa, no, sa virus na laganap ngayon sa ating bansa at sa buong mundo. So mga kalapatids, hanggang dito na lang. Ingat at God bless sa lahat.